alon ng dagat, ngunit sa ilalim nito ay puno ng banta sa kalikasan at kalusugan ng mga naninirahan dito. Dati, ang dagat na ito ay tahanan ng masaganang dagat buhay. Ngunit, makalipas ang panahon, dumami ang basura, maduming tubig, at walang pakialam. Ito ang dagat. Dapat ay buhay, dapat ay dalisay. Ngunit ang sumalubong sa amin ay hindi alon ng pag-asa, kundi tambak ng basura, plastik na bote, sirang tsinelas, styrofoam at diaper. Mga bagay na minsang ginamit, pagkatapos ay iniwan at ipinaubaya sa kalikasan. Ang iba, mapipilitan na lamang tanggapin ang realidad. Para sa kanila, ang maruming dagat ay bahagi na ng kanilang pang-araw-araw, isang bagay na hindi na mawawala, o kaya na may sadyang hindi na pinapansin. Ano muna pangalan mo ba? JJ po. JJ, ikaw? Ano pangalan mo? Alden. Alden? Wow. Ikaw? Ronald. JJ, Alden, and Donald. So, dito na talaga kayo naliligo ako araw-araw. Hindi ba kayo nasabihan? Pag nainitan po, naliligo po kami para malamigan po. Kahit madumi po, para makasaya po kami. Hindi ba kayo minsan nagkakasakit dyan? Hindi po. Nakakuha na sakit? Hindi naman. Nagkaroon lang po ng sugat. Okay lang ba na madumi dito? Opo. Dito ka naliligo? Opo. Ayos na. Kahit saan po naman bandang Sanay dagat, sanay na po kami maligo. Hindi lamang ang kabuhayan na nasisira, pati ng kalusugan at kabuhayan ng mga nasa paligid nito. Ilang taon na po kayong mangita ko? Tagal lang, mga 5 years na. Sa pamumuhay niyo po, naapektuhan din? Oo, minsan pag medyo madumi talaga, minsan nawawala yung isda. Malayo talaga. Hindi naman po kayo binaba dito. Binaba kami dito pag oras na nagbabagyo na, kabagat. Paano yung kuya, nag-evacuate ba kayo o Ay, hindi. dito pa rin? Oo, dito pa rin. Kasi naano namin yung mga bangka. Pag may nataga-station ng katawan mo, yan, may nagkakasakit ka talaga. Sanay na kasi maliit pa lang ako, tagat na talaga ng buhay ko eh. Mga sanay na rin naman kami, kaya naman namin. Yung kasamahan namin, namatay kasi yun dahil sa pako. Pako naman yun, titano. Titano. Nangingisda rin yun. Bata pa yun, mga 17 years old pa lang yun. Sa kalagitnaan, kami may nakitang bata na tila may kinakalikot sa mga batuhan. Napag-alaman na siya'y humuhuli ng alimango. Ngunit hindi siya nanguhuli para ipagbili, kundi para may mailaman sa kumakalam na sikmura. Anong ginagawa mo dito? Wala naman. Para sa ulam niya, wala kasi talagang ulam. Ayun na ba yung pantawid gutom nyo? Nagtatrabaho pa nanay mo? Oo, tatay mo. Dati, tapa ko lang. Ang trabaho niyo? Algador. Eh si mama mo? Wala, doon lang sa bahay. Ang dagat sa kanya ay parang ina, nagbibigay kahit may sakit na rin. Kahit puno ng basura, nilalapitan pa rin dahil doon siya umaasa. Saan nga ba nagmumula ang polusyon? Galing nga ba sa pabrika, kanal o mga residente? Hindi sa dagat nagsisimula ang dumi. Mula sa kalsada, mula sa kanal, mula sa drainage, unti-unti itong bumabagsak sa iisang hantungan, ang karagatan. Walang pinipili ang dumi, kahit anong lungsod, barangay o tahanan. Kapag hindi responsable ang bawat isa, tiyak na ang dagat ang magsasakripisyo. Ang maruming dagat ay refleksyon ng maruming paligid at ng maruming ugali ng iilan, na binabayaran ng kalikasan at ng karamihan. May mga batas, may mga patakaran.
Ngunit sapat pa ito kung walang tunay na aksyon? Ang pagkakaroon lamang ng mga nakasulat na alituntunin ay hindi sapat kung hindi ito isinasagawa at isinasabuhay. Magandang araw po. Gano'n na po kayo katagal dito sa Baseco? Mga 5 taon na po. Naabutan ko pa po yung pagdumihan ng dagat. Pero ngayon, okay na po, nabas-bawasan dahil meron na pong nagkokolekta ng basura, katulad ng mga tupa, naglilinis po sila. Nababawasan po yung basura ng dagat. Pinagbabawal na po yung mga basura na itatapon sa dagat. Kasi may truck naman po na kumukolekta ng mga basura namin. Meron po ba kayong mga anak? Meron akong anak na naliligong dagat, kaso pinagsasabihan ko na magmaligo ng dagat kaya madumi ang dagat na pinapaliguan nila. May panahon po ba na nagkasakit sila dahil sa paliligo ng dagat? Opo, nilalagnat, sinisipon, nagkakaubo. Ang solusyon ay nagsisimula sa maliit na hakbang mula sa bawat isa sa atin. Kung patuloy natin babaliwalain ang dagat, darating ang panahon na hindi na ito babalik sa atin. Ngunit, kung kikilos tayo ngayon, may pag-asa pa ito, maging ang mga taong nakatira malapit dito. Ang dagat ay nagbibigay buhay, ngunit kung patuloy nating lalapastanganin, maaari itong pagmulan ng sakit at pagdurusa. Hindi pa huli ang lahat. Sa kaunting disiplina, sa simpleng pagtapon sa tamang basurahan, maaari nating maibalik ang ganda at sigla ng ating dagat dahil ang kalikasan ay kaligtasan.